Hello mga kabokals. Ayan, so tayo pupunta sa ating kambingan. Lago na nung ating mga Madre de Agua. Kaya lang malago na rin yung damo. So ito kailangan padamahon ko na para malinisan. Saglitan lang mga kabokals. Ano ba ngayon? June 15 pa lang ngayon. Parang 3 linggo pa lang yata nag-uulan or mga 4 weeks na. Pero yung damo, kapal na kaagad Bilis na talaga. Pero yung maganda dyan, pati yung ating Madre de Agua ay makakapal na rin Ayan mga kabukals Dati-dati ay pudpud yan. Yan, nakita nyo naman, pinakita ko naman yun kung gaano sila kapudpud dati. Pero ngayon ay malalago na. Ang problema, wala akong taga-harvest. Ilang araw na pong wala si Emon. Hindi ko alam kung gumagawa pa siya kay dun sa pinaghatiran ko sa kanila sa may Sapang Palay kay Sir Mark Balyo, yung tatay niya yung retired Air Force. Nagpapagawa sila ng mga kulungan ng manok. Hindi na nag-report sa akin mukhang napasarap kay Sir Mark. Gusto na yata niya kay Sir Mark at ayaw niya na sa akin. Joke lang. Hindi ko pa nakausap, hindi ko napupuntahan din sa kanila kung Hindi ko alam kung tapos na yung trabaho niya ron. Or baka may iba pang pinagagawa. Pero ito muna mga kabukals ating mga kambing nagpapapak ng dahon ng saging kasi nga wala akong alalay ngayon. Hindi ko na rin kinakayang magsakate sa malayo. So ito, pinanguha ko lang dito sa may area ni Pastor June. Yan, shoutout kay Pastor June. Ayun yung area, tabi ng church sila kasi maraming saba dyan. Mga dati naman ng saba yun bago kasi umuupa lang din sila dyan. Mga dati ng tanim yun ang may-ari. Ang dami kasing dahon ngayon, so pinanguha ko. Paalam naman ako kay Sally, Pastor. Nagpaalam mo kay Sally. Ayan. Ito si Dongtao, si Diego natin. Ayan sanay na dito sa taas. Palagi siya nandito at kasabay na siya sa sa pagkain ng darak sa mais. Pagka kumakain yung ating mga kambing ng darak sa mais, ay kumakain na rin siya. Yan ay natira ni Little One. Nilabas ko lang dito kaya kinakain nila. Pero yung sa kanila ay yung sa malalaki, simut yan. Ito yung kay Dagul. Pinull out na natin kay Dagul. Simutan niya mga kabukal sa'yo. Simut yan. And then ito nga, pinapakain na natin sila ng dahon na saging. Hindi naman kita taagawan salbahay ka talaga. Hindi naman kita agawan bad ka. Kala niya agawan ko siya mga kabukals. So ayan. So ito po, dahon ng saging. Maano rin yan, mainam din po pakain sa kambing yan pagka wala po talagang damo makuha. Yan, at gustong gusto rin po ng mga kambing yan, dahon ng saging. Alam ko pati yung yung trunk, yung yung gitna ng truck, bang tawag doon? Ubod. Pati po yun ay pinapakain. Pati yata yung truck sinachop din yun. Kaya lang hindi sila sanay sa ganun yung mga kambing ko, hindi sila sanay sa trunk. Ito dahon. Yan gusto nila. Ayan Ayan, ito si Little One. Si Little One talaga ayaw kumain. Ayaw masyado magkakain. Pero kumakain naman siya, kaya lang. Ang gusto niya kasi lalabas siya. Ayun, ang dami niyang dahon doon Hindi niya masyadong kinakain. Gusto niya kasi lalabas siya. So sinasanay ko po na kulong kasi hindi na po pwedeng isama sa dito sa dalawang inahin natin kasi baka mabulugan niya. Nanay at lola niya yun Magi-inbreed tayo. Ayan. Si Little One. Diyan ka muna para masanay ka muna dyan. Ano ka bata? Para 3 linggo na yata ito or going 3 weeks na po siya nakakulong. Pero hindi pa rin sanay, iyak pa rin ng iyak pagka lumalayo yung dalawa. Iiyak siya ng iiyak. Pero hindi naman natin pinawawalan ng pagkain yan. Saka darak sa mais kumakain naman siya. Ayan, yun nga lang hindi niya nauubos kasi siguro maraming akin na ibibigay. Si Diego. Diego, kumusta ka na brother? Ano ka ba? Kakasta ka pa ba? Sasampa ka pa ba? Si Fiona ay nakapagsisiw na. Ikaw hindi ka pa sumasampa. Kailan ko ba matitikman ng iyong anak?
Ayan, si Diego mga kabokals. Ayan. So, yaan ko lang muna lang dito. At sasampa rin siguro to. Sasampa. Kasi yun, nakapag-exercise na siya. Saka ano, gumagaang na yung kanyang katawan mga kabokals. Dati kasi ang bigat. Malaki talaga siya, mabigat. Pero ngayon kasi galaw siya ng galaw. Medyo gumagaang na siya. Pero malakas pa rin kumain yan. Ayan o. Kaya lang gawaan niya, lakad lang na pong lakad dyan. And then minsan bababa siya ron sa baba, doon siya maglalakad. Pero ano, majority of the time, nandito siya sa taas talaga. Kasama ng mga kambing natin. Ayan. And then dito rin siya tutulog. Yan, dyan sa pwesto niya, dyan siya tutulog sa gabi. Kaya ano siya, protektado siya kasi may bubong. Ayan, may bubong tayo rito. So, well protected si Diego rito. Ayan. Yan po ang ating mga kambing. So mamaya pilitin ko na maayos yung ano, yung pugaran natin doon sa ano. Yan, punta natin. Pilitin ko na maayos yung pugaran ng ating mga breeders kasi nga mag-ano na ako, mag-start na ako mag-breed ng DeKalb Brown. Ayan, pasyalan natin doon. Ito yung ating mga DeKalb Brown na Thunders. Sila sa loob. Ayun, may nangingitlog pa rin talaga. Ayan, oh. Ito nyo ba? Can you see the look? Ayan, oh. Ano sila mga kabokals? Sumipa uli yung kanilang itlog kasi tinira ko ng ng egg booster to mga to. Tinigil ko kasi yun nung summer, yung kasagsagan ng init. Tinigil ko yung chick booster nila kasi nga sobrang init ang panahon. Ang egg booster. Ang egg booster kasi mainit sa katawan yan. Kaya tinigil ko po. And then yun nga, unti-unting nag-drop yung kanilang egg production. Pero ngayon binalik ko na. Naka-egg booster na sila along with yung Vitamin Pro. Yan, sa umaga egg booster, sa hapon Vitamin Pro. Kasabay po sila ng mga 6 months natin, naka egg booster din po yun sa Vitamin Pro. Pero yan, hindi ko ibababad sa egg booster yan. Hihintayin ko lang pong mag-drop lahat. Pagka nagda-drop na lahat, ititigil natin yung egg booster. Tuloy lang po yung Vitamin Pro. Kasi ang egg booster po, popwersahin po yung manok na mangitlog na mangitlog eh. Baka po mapaaga ang kanilang pagre-retiro. Baka mapaaga ang kanilang pagre-retiro pagka ginamitan natin ng egg booster. Eh, mga bata pa yan, mga 6 months old pa lang yan eh. Hinihintay lang po natin mag-drop lahat. Pagka nagda-drop na lahat, ayan, titigil natin yung egg booster. Kaya lang ito kasi mga Thunders na to, ito nararapat lang talaga na i-egg booster na natin. And ayun nga, inaayos ko na yung mga breeding area nila. Kukuha tayo dyan. May mga nakadeploy na tayo. Ito, papakita ko sa inyo yung mga nakadeploy nating rooster. Damo na talaga oh. You know? Bilis lang talagang manunod mo mga kabokal. Sandali lang. Yan, punta tayo ron. Dito na ako mag-harvest eh. Mamaya mag-harvest ako, pilitin ko. Kahit antok na antok ako. 3-2 oras tulog. Hindi ko ba naman naaantokin yan araw-araw. Ganun ang ano. Wala, kailangan natin maghanap buhay mga kabokals. I need to push my body to the limit. Kasi alam niyo naman, kailangan natin mag-upload para kumita din kahit papano. And at the same time, hindi ko naman pwedeng pabayaan itong aking munting farm. At ako rin ang kumikilos. Ayan. Si Emon, hindi ko alam kung babalik pa. Mukhang napasarap kay Sir Mark. Hindi na ako binalikan eh, ha. Ito yung yung ating mga naka-deploy na oh. Ito mga kabokals, hindi ko masigurado kung pure Rhode Island siya or cross Rhode Island Kabir. Pero one thing is for sure, Rhode Island yan, may Rhode Island yan. Ayan. Kasi nung nagpa-incubate ako, naghalo kasi yung mga itlog ng Kabir sa Rhode Island eh. Yan. Kaya lang yung kanya kasing yung kanyang built ay pang Rhode Island. So sa tingin ko Rhode Island. Pero importante dyan may Rhode Island. Anyway, kung Kabir man ang halo sa kanya, yun lang naman nakahalo dyan eh. It's either cross Rhode Island Kabir or pure Rhode Island. Ganyan lang naman yan. Yan. And
maganda yan, ano yan, maliksi at malakas sa sumampa. So isa po yan sa gagamitin natin dun sa ating mga decaf brown. Ito si Fiona, continuous ang production. Still hand breeding pa rin yan. Hand breeding pa rin sila. Ito si Tanaka, nag-e-egg na rin yan, naka hand breeding din yan. Binibigay lang natin dito kay ating Dumpo Giant. Then ito yung dalawa nating dominant CC. Ayan. Yan. So dito, ito nga ang tatrabahuhin ko mamaya. Kasi maglalagay ako ng hapunan, and then itlugan siguro dito sa gilid. Yan yung gagamit ng itlugan. Lalagyan ko lang ng patungan yan. Kasi sanay na sila mangitlog sa ganyan eh. Sanay na yung ating mga thunder sa ganyan. Kailangan lang natin maglagay dito ng siguro mga tatlong piraso, tatlong piraso ganyan. Patungan lang ang problema ko. Gagawa pa ako ng patungan. Kasi kailangan naka-elevate hanggang dito. Ayan, waist level. Ayan. And then yung hapunan, kailangan may hapunan din sila. Yan, so ito yung isa natin dominant CC, and then ito yung isa. Ayan, ito natira. Ganda sana, tatlo sana sila kung hindi na-disgrasya yung isa, kasi parang nalumpo nga. Tinuluyan ko na, kaya ano. Ayan, tatlo sana, maganda sana kung tatlo. Kung tatlo sila natira, hindi na ako gagamit ng Rhode Island. Kaya lang, dalawa eh. Kaya obligado tayong gumamit ng Rhode Island. Ito naman yung paghihiwalayin ko mga kabokals. Yung kung ano yung produce ng Rhode Island, magkahiwala yan. Hiwalay kong i-incubate yan. Para pagka ibibenta natin, masasabi natin sa customer kung ano yung pinagmulan, yung parent stock. So, hindi sila labo-labo. So, doon sa mga bibili po ng mga sisiw, sasabihin ko po sa inyo kung ito po ay Rhode Island Decaf Brown or Dominant CC Decaf Brown. So ano po yun natin yan, ma-identify po natin yan, kasi paghihiwalayan natin hindi natin sila pagsasamahin sa isang incubator. Ayan o. Tama-tama. Dala-dalawa. So plano ko 6 or 7 sa isang rooster. So magiging 14 dito sa mga dominant CC, and then 14 din dun sa Rhode Island, kasi may isa pa dun. Dalawa yan sila eh. Yung isang Rhode Island doon na natin ipupwesto sa sa original nilang coop. Ganun po mangyayari diyan. Kaya mga kaboko, so dito na tayo sa ating area ng mga pato. Ipapakita ko sa inyo yung isang Rhode Island na gagamitin nating rooster. Ito inanda ko na ito mga kaboko. So ito yung gagamitin ko para sa yung gagawin nating breeding area, hapunan saka patungan ng pugaran nila. Ayan. So ito po yung ating mga labo-labo. Ayan yung ating mga labo-labo, and ayan yung ating mga Muscovy duck. Pero at least ay nakahiwala yung manok sa pato. Ayan. So ito mga kabokos, ito dapat ang gagamitin ko. Itong ating yung Decaf Brown Cross Asil na binigay nga sa atin. Kaya lang hindi pa sumasampa, bata pa oh. Laki na niya oh, pero bata pa. Sinubukan ko kasi yan eh. Ayaw, inaaway lang niya yung inahin. So dito tayo. Ito po yung gagamitin natin. Ayan. Ito sa mga kabukas oh. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Pang lang yan, pang fancy lang yan mga kabukas. Yung ating Brahma, and then ito yung hen. Hindi ko ma-breed eh, kasi hindi ako sigurado kung magkapatid eh. Magkamukha kasi, 'di ba? Mga kabukals. May chance po na magkapatid, 'di ba? Magkamukha oh. Kaya hindi ko binibreed eh, baka mag-inbreeding lang, sayang. Ito kasi ewan ko pa, binigay na yata sa akin 'to. Sabi kasi sa akin, lagay ko na rito, alagaan ko daw yung kapatid ng may-ari ng lupang inupahan natin na 'to.
Eh hanggang ngayon di na niya kinakamusta, ang tagal na sa akin. Siguro binigay na sa akin to. Kaya yan, parang ano lang natin yan, pet. Ang ano, ang sarap nila hawakan. Ang ano, ang lago ng balahibo. Lalo ni lalaki, ang sarap yakapin. Parang siyang stop toy, mga kabokals. Ayun, no, parang stop toy yan eh. Ang sarap hawakan eh. So ito nga, ito yung ating isang Rhode Island Kabir. Pero sa tingin ko ay Rhode Island. Pero may chance nga na Rhode Island Kabir. Pero importante nga ay may Rhode Island. May anggulo kausapin. Ayan. So yan pong gagamitin natin. Dalawa sila. Magkapatid yan eh. Magkapatid yan sila. So yan. Yan pong ating gagamitin doon. Ito. May mga decal brown tayo dito. Ayan o. Kaya lang kasi wala sa ayos eh. Ito yung pinang swap natin sa ating mga ating mga kabir dati. Ayun. Ang liliit eh. Saka wala sa ayos. Parang ito ganito itsura po ng mga decal brown natin nung una natin nakuha. Yung yung mga una, yung mga thunders Yan. So pangkatay na lang siguro itong mga nandito, mga kabokals. Yan, mamaya tama-tama wala akong ulam, baka magkatay ako ng isa. Ayan. Eh wala naman tayong gagawin sa mga yan. Eh marami naman na tayong breeders na makukuha dun sa mga original talaga natin na thunders. Eh mas magaganda kasi yun. So ito, yan ko lang sila dito, mag-enjoy muna sila sa kanilang mga buhay-buhay bago sila may ulam. Eh ganoon naman talaga. Alam naman pakainin natin, pakainin niya, walang ganansya ba, walang ganansya. Ayan mga kabokas, ang ganda ating Brahma. Stop toy ko yan eh. Niyayakap ko yan eh. Ayan. Ay, mangingitlog na yata yung isa nating doon Kabir. Pero wala mga similya yan. May mga nangingitlog dyan, mga Rhode Island iba. Kaya lang wala similya yan. Kasi wala tayong hinahadong rooster. Ayun. Ano yun? Mangga. Malaglag. Wala tayong rooster na kasama dito. Nahayaan ko lang muna sila dyan. Yung mga kabir, magpo-pull out na rin ako niya, malapit na. Yan. So may mga plano rin tayo sa mga kabir na yan. Abangan yung mga kabokals. Just wait and see. Ayan. Brad, maghintay ka lang Brad. At malapit na. Malapit-lapit na ang iyong kaligayahan. Yan, diyan siya nakalagay. Wala kasi ibang kulungan na wala na ako mapaglagyan, kaya diyan siya nakalagay sa sa maliit na kulungan. Pero ililipat na nga natin. Once na maayos ko na, isasaayos na. Ang target ko next week ay makapag-start na tayo ng breeding. Kasi marami na rin nagtatanong. Yan yung nga pa pala sa nagtatanong. Unang salang po. Unang salang or unang itlog nila, unang batch, isasalang ko muna sa incubator yan. Sa akin muna yon. Panggamit ko yon, mga pang future layers ko yon na pamalit sa mga thunders. Future layers ko yon. And then yung mga susunod po doon, magbebenta po tayo ng fertile eggs at saka ng sisiw kung meron pong gustong magpapisa. Yan, so yun po ang gagawin nating negosyo sa ating mga thunders. So hindi pa rin po masasayang yung ating mga thunders. Sa tingin ko ay mas kikita pa sila dahil ang fertile eggs po ay ibebenta natin ng 600 per tray. And then sa sisiw, yung 1 day to 3 days old ay po pwede ko pong ibigay ng 95 pesos. Kaya yan po ang aking mga plano sa ating mga thunders sa decal brown. So hindi pa masasayang at sa tingin ko ay mas kikita pa ako sa mga thunders natin. Kailangan ko lang maumpisahan. Maumpisahan yung kanilang breeding para mapakinabangan na uli sila ng gusto. Pero sa ngayon napapakinabangan ko pa mga kabukas kasi yung mga table eggs na binibenta ko ay nanggagaling pa rin sa kanila majority. Dahil nakaka 28 eggs na po sila uli. Dati they're down to 22, 21. Ngayon umakyat po sila ng 28. Siguro makakaisang tray na sila sa mga susunod na araw. So umakyat po dahil po sa paggamit natin ng egg booster. And then yung mga bata naman natin ay nakakalahating tray na po tayo. So yun po. Yan mga kabokals, maganda ang lakaran nila dito at maluwang. Nakanet lang yan. Ayan. Nagdidilim na naman Pero mas gusto ko nga yung umulan mga kabukas Ako mas ginahawa katawan ko pag babad ako sa ulan kaysa yung mainit.
Para akong natutunaw eh, puro kasi taba eh. Puro taba katawan ko eh. Kaya para akong natutunaw pag ako naiinitan eh. Mas ginhawa ako pag ano, ang mas ginhawa kilusan ko pag naliligo ako sa ulan. Para akong si Son Goku. Ayan, nagsusuper saiyan. At si ano ba tawag doon? Si Ghost Fighter. Lumalabas ang 100% na aking kapangyarihan. Ayan, mga kabataan, mga pinapanood natin mga kabataan. Hanggang ngayon nanonood pa rin ako eh ng mga ganun, Dragon Ball Z. Ayan mga kabukals, hanggang dito na lang. Ito po aking munting pasilip sa inyo for today, and yun po ang ating mga plano sa ating mga decal rounds. Ayan mga kabukals, so maraming salamat sa inyong muling pagsama. So ayan, nag-aaway. Yan, sa mga solid kabukals, maraming salamat. Sa mga silent viewers, maraming salamat. Doon po sa mga nagko-comments ka pala, pasensya na po uli kayo. At hindi na naman po nakakasagot sa comments si kabukals at sobrang pagod na. Inuuna po kasi natin yung pag-i-edit at pag-upload. Kaya hindi ko na po nagagawa minsan or hindi ko na talaga nagagawa yung pagsagot sa comments. Pero asahan nyo po, pagka nakahanap po tayo ng oras at lakas, ay sasagot po tayo. So sa nagpapa-shoutout po, shoutout po muna sa inyo lahat. And maraming salamat po. And syempre shoutout din po sa ating kaibigan na si Sir Boyet. Sir, ingat po kayo dyan. Ayan, maraming salamat. Muli ito ang inyong kabukals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!